Ang ating bansa ay puno ng buhay dahil mayroon tayong maayos na kapaligiran at likas na mayaman pagdating sa kalikasan. Mga likas na yaman tulad ng yamang lupa. Ito ay tumutukoy sa mga likas na yaman mula sa kalikasan tulad ng mga bundok, bulkan, gubat, burol, malawak na kapatagan, lambak at maging ang mga produkto na ibibigay nito sa atin para sa ating mga pangangailangan. Kaya ganda sigurong pagmasdan ang ating kapaligiran dahil marami kang makikitang luntian. Mayroon kang malalanghap na sariwang hangin at kahit sa tubig ay malinis na maaari mo pang inumin ang tubig sa ilog dahil masisiguro mong hindi ito makaapekto sa iyong kalusugan. Napaka-espesyal natin sa Poong Maykapal dahil ipinagkaloob niya sa atin ang mundo na ating titirhan at mapagkukunan ng mga resources o ng ating mga kakailanganin sa ating buhay. Lahat tayo ay naninirahan at nabubuhay dito sa mundo. Patuloy na nagkakaroon ng kamalayan at nagiging maunlad sa pamamagitan ng ating kaalaman. Ngunit habang patuloy na lumilipas ang panahon, ay patuloy ring nag-iiba ang anyo ng ating kapaligiran. Nagkakaroon ng mga estruktura at lumalampas na rin ang ating mga kaalaman sa teknolohiya. At sa lahat ng iyon, may nakalimutan tayong dalawang bagay. Ito ay ang ingatan at ang pangalagaan, ang ating likas na yaman na ipinagkaloob sa atin. At ito ang dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng isyung pangkapaligiran. Problema ng kalikasan, isyung pangkapaligiran. Ito ang tumutukoy sa pangunahing problema o isyung kinakaharap ng lipunan pagdating sa kalikasan at likas na yaman, tulad ng solid waste o pagdami ng mga basurang nagmumula sa tahanan, pabrika at sa buong komunidad. Pangalawa, ang climate change. Ang Pilipinas ang pang-apat sa pinaka-naapektuhan ng climate change ayon sa Global Risk Index. Ito ay tumutukoy sa biglaang pagbabago ng panahon, paghaba ng panahon ng tag-init, at kung minsan naman ay paghaba ng panahon ng taglamig. At ang mga ito ay dulot ng pagkasira ng ating ozone layer dahil sa pagsusunog at maraming usok. Ikatlo ay ang pagkasira ng likas na yaman tulad ng polusyon sa mga basura at sa hangin, conversion at pagpuputol ng puno. Sa yamang tubig naman ay ang pagkasira ng mga korales at mga isda tulad ng mga kemikal na naitatapon sa dagat at mga dinamita. Panghuli ay ang problema sa yamang mineral na tulad ng labis-labis na pagmimina sa mga bundok at kuweba. Ang sigaw sa puso ng kalikasan ay, tulungan ninyo kami. Tawagin ninyo sila. Sila ang pag-asa namin.
Ang mga korsal ay nilalagutan ng mga hininga. Dulot ba ito ng masamang klima o ang mga dinamito nilalagay ng mga tao? Ultre, kung ako'y nahuli, Tana, crash na! Tila kainit ang dala ng araw at klima sa mundo ng mga tao. Brilyante ng apoy, inuutusan kitang baguhin ang panahon upang hindi matuyo ang mga halaman at puno at upang hindi ito makaapekto sa mga tao at sa kalikasan. Tila wala namang gumagamit ng mga bagay na ito. Ngunit bakit ito nakabukas? Gamit ang enerhiya ng brilyante ng apoy. Ito ay aking inuutosan na patayin ng mga gamit elektrisidad upang ito ay makatipid sa paggamit ng enerhiya. Grabe naman, sobrang init ng panahon. Kahit yung electric fan parang oven na rin. Nakainit nga ng temperatura dahil sa matinding El Nino, dulot ng climate change. Huwag kang mag-alala, nilalang, tutulungan kita. La, lumamig. Ashtad, ito ba lang ashtieto, asyento na kailangan pagsain dito sa mundo ng mga tao. Tila tuyo na rin ang mga halaman. Brilyante ng lupa. Inuutusan kita sa ibalik ang anyo at buhay ng mga halaman. Upang sagunan na itububusin ng muli. At linisin ang mga kasurang naghalat upang hindi mo ito makapag sa bukas na yaman. Magiting akong isinila sa bayan ko. Huwag ka! Pati mo ito itapon sa tamang basurahan. Ayoko nga. Siya na maeste! Inuutosan kitang pulutin mo ang iyong basura at itapon ito sa tamang basurahan upang hindi ito kumalat at hindi makasira sa kalikasan. Kahit dumi naman ang nalalanghap na hangin dito, Bea Ibsa Mortitea ay rumihan ng inyong nalalanghap. Brilyante ng hangin, inuutosan kitang lipunin mo ang matutubing hangin, dulot ng pabrika, mga sasakyan, at mga pagsusunog ng mga basura. At lipunin ito at paltan ito ng masariwang hangin at malinis na hangin. Evictus. Aking Brilyante, inuutusan kitang papuntahin mo pa dito ibang tagapangalaga upang malaman nila ang nagaganap dito sa kagubatan. David, Asuna Dobi, Saglit Kristen, Agnes Nusa, Adoha Iba. Ivedu? Ano ang maaari natin gawin? Lahat ng halaman at puno ay pinutol at sinunog na rin. Maging ang mga pasneya ay nawala. Mayroon sila ng problemang ito. Estisek, ibabalik natin ang nawala sa kalikasan at hihilungin natin ang mga sugat na dulot ng kawalan ng mga pagpapahalaga ng mga tao. Sang Renata, palabasin ang ulan. Aking Brilyante, inuutosan kitang pasikatan ng araw upang ito'y makatulong sa pagpapatubo ng mga halaman.
Brillante na lupa, inuutosan kita ang gawing matatag ang mga punong ito nang sa ganon ay wala ang kalamidad na makasira dito at kung sino mang tao. Sa tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan at iba pang lugar. Ang tanong, paano maiiwasang mauli ang ganitong trahedya? Illegal logging daw ang isa sa mga dapat mapigilan. Ang problema, pinakikinabangan daw ito ng ilang lokal na opisyal. Saksi, si Athena Imperial. Mula Zamboanga City, babiyahe sa Bicol at Cagayan Valley ang BRP Batangas ng Philippine Coast Guard. Misyon nitong ihatid ang relief goods sa mga nasalanta ng mga bagyo. Papunta rin Cagayan at Isabela ang 10 pang sakyan mula BFP para magdala ng tulong. Sa relief, umaasa ang maraming pamilyang sinalanta, lalo't winasak ng bagyo at baha ang kanilang kabuhayan. Halos 13 billion pesos ang halaga ng baka nalipat yung sana ng TV. Naitala sa region. Ay, tapos na pala yung movie. Isa sa mga itinuturong yan kasi patulog ako ng tulog. Hindi ko na napanood yung battle scenes ng mga hero. Siguro po, Para nating nakikita ang mga plastic na basura. Marami sa mga ito itinatapon sa mga ilog, sapa at iba pang daluyan ng tubig. Sa global survey ng Greenpeace, lumalabas na karamihan sa mga gumagamit ng plastic packaging ay ang mga malalaking kumpanya. Hello bro, nanonood ka ba ngayon ng balita? Oo, nanonood ako ng balita. Nakagising ko lang pati. Dahil nakatulog ako kanina sa balita. Yan tayo eh. Nanonood ka pa ng movie, hindi pa ata natatapos yung written task na assignment. Pero bro, ang lala pala ng pagkasira ng kalikasan, no? Sabi din ng reported sa TV, napakarami ng basura sa Pilipinas at nauubos na rin ng mga puno. Oh, sino tumatawag pa? Si Christine at Cedric. May mga ate ko, paano na yung groupings? Sabi na sir gumawa daw ng project para sa kalikasan. May idea na ba kayo? Ay, oo nga pala yung project. Hay nako, napakakalimutin ko talaga. Ay wait, may idea na ako. What if gawin natin project ay kung paano masusolusyonan ng isyong pangkapaligiran? Kahit sa simpleng paraan tulad ng pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, pagtatanim ng puno, pagre-recycle at iba pa. Basta yung mga ganon. Oo, pwede yan. Total, yan rin naman ang mga problemang pinabalita sa GC. Tsaka agree ako dyan, Bes. Para hindi lang tayo gumagawa ng project, kundi nakakatulong din tayo sa Mother Nature. Mother Nature! Ano guys, G ba kayo? G! Sige, before class na 9:30 kasi afternoon session tayo. Go! Go lang! Gora lang! Mas makakapasakol tayo mga grupo ko ah. Siyempre nagbabago na ako eh. Siyempre, si Mother Earth na to. Sabay-sabay tayong magtuturo. One for all? All for one! Ready, set, go! Magala tayo. Christine at Abel, kayo magwawalis. Tayo Nathan, tayo magbubulot ng mga basura at magtatapon. Tapos, pagkatapos nun, tayo ay magtatanim ng mga puno. Yeah. Okay. Maraming salamat! Ang hangin na humahaplo sa aking mga balat,
ito ay nagmumula sa iyo. Kung sa isyong pangkapaligiran ay nagkaroon tayo ng problema, syempre mayroon din lagi tayong solusyon. Dahil nga sa isyong ito, ay nagsagawa ang pamahalaan at organisasyong NGO ng batas upang mawakasan ang problemang ito sa ating kapaligiran at kalikasan. At ang mga batas na ito ay Republic Act 9003 or Solid Waste Management Act, Republic Act 11038 or ang Expanded National Integrated Protected Areas System, Clean Air Act ng 1999, Republic Act of 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Republic Act 7942 o Philippine Act of 1995, Republic Act 7638 o Department of Energy Act of 1992. At panghuli, ang Atas ng Pangulo bilang 1067 Water Code ng Pilipinas. At bilang isang estudyante o kabilang sa kabataan, ang ating henerasyon ang pag-asa ng lahat. Kaya nating tumulong upang masolusyonan ang isyong pangkapaligiran kahit sa simpleng gawain tulad ng tamang pagtatapon ng basura, pagbabawas ng paggamit ng plastik, pagtitipid sa tubig, pagtitipid sa kuryente, pagtatanim ng puno at halaman, pagre-recycle at pagre-reuse, pagsuporta sa malinis na transportasyon, pag-iwas sa pagsusunog ng basura, pakikilahok sa clean-up drives, at pagsuporta sa eco-friendly na produkto.